Uwi na siya. Hello, magandang gabi po, mga kababayan. Magandang gabi. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot. Tumatagal, hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit. Shout out kay Jenny. Nabuwaya. Salamat sa gusto ng sound school. Tirador, toto Kaya po, from Davao, Albina Aparicio. Kamusta ka mo diha sa Linog? Ang puso niyang matibay. Shout out mo muna lahat sa mga kuya. Hindi lahat ng tahimik Gerald ay Calcado. huwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo. Patimpla mo po. Paninindigan. Pwede siguro. Alon buena. Good evening. Watching from Cebu City. Bayong gabi. Kanimo diha. Sa dulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat.
himala. Sa bawat pasyo mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo, may gawa at paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung dumating man ang bagyo, nandun ka pa rin. Hindi takot humarap sa dapat panindigan. At kung tanungin nila sino ang aasahan, ang sagot ko palagi, ikaw ang una riyan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Okay. Ano tayo? Diretso na tayo. Ang sila ni Mine ay patay lang ha. So ang sitwasyon po natin sa ngayon ay medyo shaky. I just call it shaky. Pero ang nangyari po sa ngayon ay gusto nila ipadlak. Nagpapanik na po ang grupo ni BBM. Ang grupo kasi ni BBM, yan yung si Win Gatchalian. Si Win Gatchalian ay kumakapal ang mukha na nang-agaw ng pwesto na alam naman niya na hindi 13 ang bumoto sa kanya. 12 lang ang bumoto ang gusto siya. Tapos ang kailangan po sa ating batas, binuto po ng 13 na senador. Si Alan Peter Cayetano, nung kasama si Bato doon, bubuto. Nagsakripisyo si Bato. So, nakalagay po una sa ating constitution na ang Senate President na ginagalang naman pala nila ni Cayetano, ni Win Gatchalian, ni Erwin Tolpo at saka iba pa na kailangan ng 13 votes para maging Senate President. Pero kay Erwin Tolpo, ginagalang niya na si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Pero pagdating naman sa kanila ni Win Gatchalian, ang tayo nila ay bakante raw. Well, mali po
ang grupo ni Win Gatchalian at kapal mukha lamang po. Bakit po mali? Kasi klaro po sa ating konstitusyon na 13 ang kailangan na boto para magiging Senate President. So hindi siya pwede maging Senate President at inamin naman na Win Gatchalian yan. Inamin nila ni Tota Soto, lahat sila dinominate na lamang nila sa kanilang ramp session, sa kanilang session na bawal sa batas na hindi dapat kilalanin, ay hinalal lamang nila si Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore, parang Vice President. Yan po ay pag-aamin nila na 13 na boto na senador ang kailangan para maging Senate President. Yan Ibig sabihin, alam nila na 13. Pero kaya ang hinalal nila, Senate Pro Tempore lang. So, ibig sabihin, wala tayong problema na 13 kailangan. So, kung hinalal nila, 13 kailangan, nagkaroon na ng issue sa pamimilit naman na grupo nila ni Win Gatchalian na bakante na daw ang ibang pwesto. Kagaya ng Senate Pro Tempore, Senate Secretary General, at Senate Sergeant at Arms. Tanong, tama ba yun? Ang sagot, mali pa rin sila. Bakit po mali? Kasi nakalagay po sa Section 16, Paragraph 1 ng ating Constitution sa Article 6 na nagsasabi, una na sentence ay nagsasabi, the Senate President shall be elected by a majority of all. Ano bang all na senators? Di ba? 24. So, kung majority of all ay 24, ganun ang sentence. So, ibig sabihin ay kinikilala nila na ang all ay 24 kasi bakit? Hindi naman sila naghalal ng Senate President. So, yan ang ginawa nila ni Gatchalian, ni Tulfo, ni Soto, ni Ping Lacson, ni Bam Aquino na nakipagkampi na kay Marcos na kahit ng Aquino ay sinasamantala ni Marcos. Kay Kiko Pangilinan na kunwari makadilaw pero dumidepensa kay Marcos. At pati si Miguel Zubiri nagtraidor sa Mindanao, kumakampi sa kanya at dahil sa pera yan. Tapos ang kay Gatchalian naman kung bakit dyan siya, kailangan ni Gatchalian patakbuhin yung kanilang proyekto ng pamilya nila. Yun po yung reclamation area sa likod po ng Quirino Grandstand. Mula po sa Quirino Grandstand papunta sa South Harbor. So ngayon, nagreklamo kasi yung United States Embassy. Nasa likod lang kasi ng embassy yung reclamation ng Manila Bay para noon sa kanila ni Gatchalian. So, ang kasama niya din sa programa na yan, na negosyo na yung Manila City Government, si Isko Moreno. So, ngayon, yan ang pinaka-problema ng mga Gatchalian ngayon, hindi matuloy-tuloy ang reclamation area sa Waterfront Bay sa likod ng Quirino Grandstand. Katabi niyan, Manila Hotel, papunta pa dun sa South Harbor, dadaan sa Coast Guard, dadaan sa sa Pier 1, Pier 2, Pier 3 hanggang sa South Harbor. Ganun po ang napakalaki 35 billion pesos ang proyekto nila ng Gatchalian family dyan. Araw-araw nalulugi sila ng 30 million pesos dahil hindi matuloy-tuloy ang proyekto. So iyan po ang hinahabol ni Win Gatchalian kung bakit nakipagkutsabahan siya kay BBM. Halata naman talaga nakipagkutsabahan siya kay BBM sapagkat hinarangan nila ang basura investigation, yung flood control project na ang pangunahing testigo, the only witness aside from ang pinakamagandang testigo talaga dyan ay si Saldico. Pangalawa na pinakamagandang testigo dyan ay yung mga tao ni Saldico na si Mark Texay at saka si John Paul Estrada. Nasa abroad sila lahat. Ang kasunod na pinakamagandang testigo na dyan ay sila ni Guteza na tauhan nila ni Saldico at yung 18 na Marines
yung lumabas doon. Kaya maraming mga kakamping, mga naniniwala na hindi totoo yung mga Marines na yun. Na impluwensyahan po sila ng utak nila, na impluwensyahan sa diskarte nila ni Win Gatchalian ng NBI, pinapalabas nila, pati si Boying Rimulya, pinapalabas nila na sinungaling mga ito. Pero hindi mo maaalis ang katotohanan na marami silang litrato na pinalabas. At marami silang litrato na nakalagay sa helicopter. May mga selfie pa siya kay katabi si Sandro Marcos na si Saldi kung kumuha. May selfie pa katabi si BBM. Marami po silang mga bit-bit na ebidensya at hindi pa lang nila nilalabas. So ganun po katindi kung bakit ako solid ang paniniwala ko sa kanila na nasasabi sila ng totoo. At kung tanungin mo sila, lahat nakitunghaya naman natin ng kanilang sagot ay detalyado. Walang tinuturo sa kanila pero detalye kung sumagot. Lalo na yung pagkukuha ng 5 babae o 3 babae para kay Erwin Tulfo, napipili siya, ang mapili niya ay paakyat, ang hindi niya mapili binibigyan ng tip ng babae. So ibig sabihin ay talagang bababaero to. Mga robust king ito eh. Si Tulfo. Pati yung si Rapi na kapatid niya, robust king din. Siguro ginagawa nila ang ginagawa nilang robust na maintenance medicine. Ang mga tao normally matanda na kagaya ko, kay Erwin, 63 na ata si Erwin eh. So ang mga matatanda kagaya kay Ben Reclamador, ay ang mga maintenance ay pang diabetes, pang high blood. Pero kay Erwin Tulfo, hindi. Robust. Tag-4 na tableta na kapsula ng robust araw-araw. Grabe, kaya ganon nga. Tak. Itak-tak there, itak-tak here. Hindi siya kontento sa isang babae lang. Ganon din ang ugali ni Rapi Tulfo. So, yan ang maraming silang kinita. Natataka naman ako, ladies and gentlemen. Noong araw, naalala ko nung ako ay People's Tonight editor. Lahat ng mga tauhan namin, pati mga reporter sa ibang mga dyaryo, sa TV, sa GMA7, ABS-CBN, lahat nyo nakakilala sa akin, Boss Toto ang tawag sa akin. Ngayon, wala na. Kasi bakit? Editor kasi ako eh. Lahat gusto makipagkaibigan sa akin, mga politiko, lahat. So, because of that, nakikita ko si Erwin Tulfo, isa siya sa tumatawag na Boss Toto sa akin noon. Ha? Isa siya sa tumatawag na Boss Toto sa akin noon. Ang kasama niya na tauhan ko, si Edong Reyes, patay na. Yan yung barkada ni Erwin Tulfo. Ayaw kong sabihin kung anong naging kahapon nila kasi patay na yung aking kumpare na si Edong Reyes. Photographer yun, one of the best photographers I know in town. So, bakit yumaman ka ng ganun, Erwin? Magkano ba ang isang bahay? Ben Reclamador, magkano ba ang isang bahay sa Green Hills? Alam ko sa North Green Hills eh. Magkano ang bahay yan? Hindi ba baba sa kalahating bilyon yan ang halaga ng isang bahay? Bakit nagkaroon siya ng bahay na ganun kalaki dyan? Nagsimula lamang sa reporter, kagaya ko eh. O bilyon, sabi ni Ben Reclamador. Paano sa nagkaroon ng bilyon? Inamin naman niya yan, hindi naman niya tinanggi. In fact, nag-viral nga yung away ng galit sa kanya ng opisyal ng mga homeowners association sa Green Hills na pinaratangan niya na nagbigay ng clearance para doon sa isang kumpanya na magtatayo ng condominium sa Green Hills mismo. So, ang ginawa niya, sabi niya, I'll sue you for libel, Erwin. Senator pang tawag. Where did you get that facts that you said that we give clearance to the company that wanted to build a condominium here inside Green Hills? Yan, naano ko yun, narinig ko. Tapos isa pumasok, I can sue you for libel either. Si Mr. Senator. Ganon.
Ganoon katindi si Erwin, ganun kayaman. Saan kaya nakuha? Iyon ay lumabas yun nung matapos siya maging sekretary ng tinatawag na DSWD. Namimigay siya ng pera. Ibig sabihin po, tama si Percy Lapid sa pagsasabi na maraming kinita si Erwin Tulfo. At kumita rin si Erwin Tulfo dun sa sabungero skandal ni Atong Ang. Tama rin si Percy Lapid sa pagsasabi na ang laki ng kinita rin ni Erwin Tulfo doon sa mga sabungero, mga namatay pa nga iba. Tinatakpan niya doon si Atong Ang. At dahil si sekretary siya ng DSWD sa panahon ni Bongbong Marcos, ang diskarte nila ni Atong Ang, pinapalabas na proyekto ng DSWD ang pasabong na online. So ngayon, may isa pang diskarte si Erwin Tulfo na discover ko. Ito po ay trafficking na kaso. Ano itong trafficking? Yung nagpapadala siya na kunwari mga estudyante doon sa New Zealand at bibigyan ng trabaho doon. Pero marami doon ang reklamo na niloko niya. Ang biniktima pa nga niya, yung kaibigan ko na si Attorney Jose Alan Mendez de Belen, kinasuhan nila ng trafficking pero nanalo na sa kaso at ang depensa kay Attorney Jose Alan Mendez de Belen ay si Attorney Zachary Estacio na barkada ko rin. Pareho kami nag-eskwela sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Na si Attorney Tebelen ay produkto naman siya ng San Beda University. Okay, so ganun si Erwin Tulfo. So ngayon, papasok na ngayon ang flood control project. Kumita rin siya dito. Ang sinabi ng Marine sa kanya, laban sa kanya ay 8 maleta ang hinatid sa kanya sa Green Hills. Maliban dyan, binisto rin ang kanyang papaging babaero. So, ngayon, pati si Rapi Tulfo, tinawag niya na kargador. Minaliit siya mga kargador. O lahat ng kargador, galit na kay Rapi Tulfo. Minaliit niya. Lahat po ng tira niya, mali-mali naman. So wala siyang ibang depensa para idepensa ang kanyang kapatid. Tinawag niya na kargador ang lahat ng Marines na nagsisubalat laban sa kanya. So ngayon, magpapatuloy po sa June 11 ang hearing ng Blue Ribbon ni Marco Aleta. At pabalikin yung Marines. Alam niyo pa anong pangdagdag dyan? Baka papasok po, magtitistigo sa pamamagitan ng video si Saldico. Yan ang kinatatakutan nila. At ituturo si BBM. At titistigo rin ang magdagdag na 14 na Marines. Dadagdag sa 18. So magiging grade 32 na sila. At tapos, maliban dyan sa 14 na papasok, may papasok pa kasunod na 7 pang Marines. So magiging 7 plus 14, that is 21, plus 18, that would be 39 Marines. Lalabas ang 39 Marines. Abangan nyo po yan. Tapos, yan po, na dahil alarmang-alarma na sila, nagpalabas po ng utos, ito si Win Gatchalian, na pinoprotektahan niya ang waterfront bay nila na reclamation project, ay nagpalabas siya ng utos na ipadlock daw ang Senado kasi maraming threat. Ayon daw sa Intel report ng National Bureau of Investigation na kakampi nila na nagmamanufacture, ito si Matibag ng lahat ng kasinungalingan alam mo sa mundo, ginagawa naman ito. So, totoo bang nakapadlock? Alam kasi nila na mag-hearing si Marcoleta sa June 11 at inanunsyo nila ng work from home ang lahat ng empleyado ng Senado sa June 10 at saka June 11. So bakit ipapadlock nila? Wala namang problema. Itutuloy naman ni Alan Peter Cayetano at saka ni Marcoleta ang hearing nila at hindi nila kayang pigilan itong dalawa. Kasama pang ibang mga senador dito. Yan po ang ngayon. Ibig sabihin, nagpapanik talaga yung grupo naman ni Win Gatchalian at kapituko sa pwesto. Ang kanya naman, nagpalabas siya ng utos sa mga empleyado raw na huwag pumasok sa June 10 tsaka June 11. Very obvious naman para wala silang staff, sila ni Marcoleta tsaka si
Alan Peter Cayetano. So sino ngayon ang staff na asikaso na? Kahit na wala, okay naman. Nangyari naman nakaraan si John Por. 'Di ba? Eh kung nangyari yun, anong problema? Ano ba yan? So ngayon kung wala naging problema, ano ang ibig sabihin nun? Matutuloy at matutuloy. Ngayon ang problema na kung talagang ipapadlock nila, yan lamang po ang ating alamin. Pero bago ko ipagpatuloy, nais ko muna kayo pasakalyahan, segue muna tayo sandali. Nais ko lang i-anunsyo na yung prosecutor ng International Criminal Court na naghanda ng kaso laban kay Duterte ay sinuspindi ng International Criminal Court. Ito yung po si Attorney Karim Khan na ito po yung tumulong sa kanila ni Trillanes. Ito yung naging abogado ni Trillanes. Yan po, ICC suspends British Chief Prosecutor Karim Khan over sexual misconduct. Ito yung manyak ni. So lahat ng mga manyak talaga nagkasama-sama na. So, yan ang may connection itong ICC case ni Digong dito sa flood control. Kasi nga, gusto nila palabasin na masama at mga Duterte para manalo sila at matatalo Duterte sa sunod na election. At kung sakasakaling hindi nila mapigilan sa impeachment, ay talagang iyan ang ano. So iyan ang 56 pa lang pala si Karim Khan, pero suspendido na siya dahil dahil sa kamanyakan. So iyan balita ko lang yan. Okay, ito naman po ngayon. Ipapadlock ba talaga? Ngayon, itong pag-anunsyo nila to ng grupo ni Win Gatchalian, sinabi ko kanina, Romel Bengson, na nagpapanik sila ng tudo. Ngayon, ang ginawa nila, binasihan nila, ay base daw sa memo ng NBI na intelligence information na may security problem daw ang Senado. Ay, nag-imbento na sila lahat. Ang kinatatakutan talaga lang yung paano naman mga testigo naman bago na lalabas laban sa kay Lebungbong, laban sa kanila ni sila ni Erwin Tulfo. Yan ang kinatatakutan nila. Kasi maliban sa 18 na sundalo, ay madadagdagan sila ng 14. Tapos yung 14, sa sunod na hearing, papasok naman ang 7. So magiging 21 plus 18, maging 39 na marino ang siserbi, ang magsikwan. Mahigit sila 100. Kaya yan pong dahilan na 805 billion, araw-araw ang delivery, hindi lang yung grupo ng 18. Marami pang ibang nagde-deliver. Ganun po yung, kasi ang ginagawa naman ni Lacson na kwento, kung imposible mangyari niyan, 805 billion, logistical nightmare daw. Alam mo, 20,000 maleta lang ang kailangan sa compute ko sa math. So 20, kung 20,000, kung may, sabi mo may 100 million sa 20,000, ay 20, 30, so 100 billion pa nga 20,000 tapos dalawang that is 20 million, billion, trillion pa nga kayang trillion. So ibig sabihin, kung ikumpara mo sa sitwasyon, punta ka sa airport sa Ninoy Aquino International Airport, kahit sa Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Ilang maleta ba araw-araw ang lumalabas-pasok sa ating airport? Sabi nila mahigit 1 milyon ang pasahero na pumapasok at lumalabas sa ating airports sa Metro Manila. Kung ganon, kada isang tao lang, isang maleta lang. Hindi 1 million na maleta, isang araw pa lang. Imposible ba mangyari yon? Yung iba pa nga, di ba, tinataniman pa nga ng bala? Kaya ang labo ng mga pakulo ni Lacson So ngayon, ang isa pang ginagawa nila na nagpapakita, nagmamanifesto ng kanilang pagpanik ay tinanggal nila ang pangalan, ang titulo ng Senate President
sa ilalim ng pangalan ni Alan Peter Cayetano doon sa website ng Senate. Tapos nakalagay lang doon Senate Pro Tempore si si Win Gatchalian. Tapos may issue na ngayon, sino bang tunay na tutkan na Blue Ribbon? Eh di ina-assert nila ni Marcoleta sila ang totoong at sa totoong Blue Ribbon. So ito po yung mga bagay na kwento na kanilang pinoproblema. So in the meantime, ang Blue Ribbon naman pag-usapan, ang argumento naman ni Attorney Harold Despicio, isang tubong Isabela, isang Ilocano, ito naman ang sabi niya. I-share natin sa screen yung sinabi ni Attorney Harold Despicio. Yan. Ayon sa kanyang paliwanag, mga kababayan, umiinit ngayon ang usapin sa Senado matapos igiit ni Attorney Harold Despicio na hindi umano si Senador Erwin Tulfo ang lehitimong chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa kanyang paliwanag, may mga patakaran at proseso na dapat sundin sa pagpili at pagkilala sa chairman ng komite at kung hindi ito nasunod, maaaring questionin ang legalidad ng mga ginawang hakbang. Mas mabigat pa rito ang pahayag ni Despicio na umano'y illegal ang naging kilos ng minority bloc sa kanilang isinagawang hakbang kaugnay ng Blue Ribbon Committee. Para sa kanya, hindi sapat ang simpleng pagdedeklara o pag-angkin ng kapangyarihan kung wala itong malinaw na basihan sa Senate rules at umiiral na proseso. Yung pag-appoint po at pagtanggal ng pro tempore at membership and chairmanship ng mga komite ay saklaw po yan ng rule-making power ng Senate. And lahat ng changes na gagawin mo sa rules ay pwedeng quorum and majority ng quorum. Pero ang question lang kasi kahapon, wala silang quorum in the first place. Kaya lahat ng ginawa nila ay invalid po. Hindi nila pinalitan yung Senate President. Pinalitan po nila yung Senate President pro tempore at saka yung chairmanship ng mga komite. Ano ba yung mga applicable provision ng Constitution? Ang sinasabi lamang ng Constitution ay yung Senate President dapat iboto ng absolute majority. Yun lang yung officer na sinabi. Pero other officers pwedeng i-determine ng rules. Ang rules is ordinary business ng Senate. At kapag magkakandak ka ng ordinary business, through quorum and majority ng quorum na iyon. At yung mga officers na iyon ay pro tempore at yung mga chairmanship and membership ng mga komite. Ngunit gaya ng maraming isyong pampolitika, hindi pa ito ang huling kabanata. May kanya-kanyang interpretasyon ang magkabilang panig tungkol sa mga patakaran ng Senado. Ang tanong ngayon ng publiko, sino ba talaga ang may legal na autoridad? At alin sa dalawang panig ang tunay na sumusunod sa batas at sa mga alituntunin ng Senado? Sa gitna ng bangayang ito, isang bagay ang malinaw. Ang Senado ay hindi lamang tungkol sa politika, kundi tungkol din sa pagsunod sa proseso. Dahil kapag ang mga mambabatas mismo ang nagkakaiba ng interpretasyon sa mga patakaran, mas lalong nalilito ang taumbayan kung sino ang tama at sino ang lumalabag. Sa huli, ang pinakamahalagang sagot ay dapat manggaling hindi sa palitan ng akusasyon kundi sa malinaw na probisyon ng Senate rules at sa opisyal na pasya ng institusyon mismo. Dahil ang batas ay hindi dapat nakabatay sa kung sino ang mas malakas ang boses, kundi kung sino ang may matibay na legal na batayan. Okay. Mga kababayan, umiinit ngayon Ang matibay ng legal na basayan ay kung ang magbubuto sa kanila ay 13. Kailangan ng 13. So ngayon, maliban dyan sa sasabihin ko lang na sinabi ko kanina, bawal maghalal ng Senate Pro Tempore ang 12. Bakit? Kasi nakalagay sa Section 16, Paragraph 1, una, ang paghalal ng Senate President ay majority ng lahat ng 24. Ginalang naman, sabi ko nga kanina, ginalang naman nila ni Win Gatchalian yun. At saka ngayon ang tanong, ang Senado rin magdetermina ayon sa kanilang gusto kung paano paghalal naman sa ibang mga opisyal. Sino-sino bang ibang opisyal ng Senado? Number 1, Senate Pro Tempore.
yan ang Senate President parang Senate Vice President. Tapos ang Senate Secretary. Hindi kailangan ng member ng Senado ang secretary. Tapos ang Senate Sergeant at Arms. Hindi kailangan na member ng senators o mga senador ang mga opisyal na yan. Ano pang ibang opisyal? Ito naman ay kailangan mga senador. Ito po yung mga chairman at saka member ng bawat committee. So yan po ang mga opisyal na iba. Ano naman sinasabi sa Constitution? Paano naman paghalal ng ibang opisyal? So nakalagay doon, depende sa Senado kung ano ang gusto nila. So ngayon, para malaman mo kung anong gusto ng Senado, gumawa po kasi ang Senado ng tinatawag na Rules of Procedure. Rules of the Senate. Yan ang rules, nakalagay kung paano nila ihalal. Nakalagay po sa Rule 1 na ang ihahalal ay number 1, Senate President. Number 2, Senate Pro Tempore. Number 3, Secretary. Number 4, ang Senate Sergeant at Arms. So, nakalagay sa Rule 1 sa Rules of Procedure. Rule 2 ng Rules of Procedure, nakalagay kung paano halal by majority of all. So, kung majority of all, majority of 24. So, anong ginawa nila ni Win Gatchalian? Sa tanong, kung sino ang Senate President, dapat kinikilala nila na dapat majority ng lahat ng senador. At tinukoy lang lahat na 24. Kaya hindi nga sila naghalal ng Senate President. Ang hinalal nila ay Senate Pro Tempore. So ibig sabihin, without doubt, kinikilala nila na yung majority of all senators ay 13. Next. Sinabi sa Rule 2, sabi ko, pagpili ng pro tempore ay dapat majority of all din. O ngayon, ang tanong, bakit hindi nila ginalang pagdating doon? Ibig sabihin nun, sila na, nagiging bubo sila doon. Siya kay Alpha Super, bubo. So, paano nila i-justify? Ginagalang nila sa Senate President ang 13, pero hindi nila igagalang pagdating sa Senate Pro Tempore. Klaro, wala silang numero. Ngayon, sasabihin nila, 10 lang naman at saka 12. Okay nga, babalik ko naman tanong sa inyo. Kung 10 at 12, kasi wala si Jinggoy, nakakulong, at wala si Bato, nagtatago. At tanong, bakit kinikilala nila na 24 pagdating sa paghalal ng Senate President? Di ba? Ano ngayon ang paliwanag na may ibibigay ng mga mukong kung pagdating sa Senate Pro Tempore ang piliin? Bakit papayag sila na 22 lamang ang pagbilang? Sa kanilang argumento mismo, may saltik. Illogical. So yan, sinasabi ko lang yan. Kasi iyan naman talaga ang dapat. Hindi nila pwedeng gamitin yung tinatawag na Avellino versus Cuenco na doktrina na kaso kasi nangyari po yan noong February 1949 kung saan nag-away si Senate President Jose Avellino na taga Leyte at saka si Mariano Cuenco na hindi ko alam kung taga saan siya. Kasi nag-privilege speech noon si Lorenzo Tañada na kakampi ni Cuenco, gusto ngayon harangan ni Jose Avellino. Kaya ang ginawa niya, imbis na magsimula yung session, alas 10 ng umaga, pumasok siya sa rostrum ng Senate President alas 11:45 na ng magtatanghali na. So ngayon, ang unang proseso gawin lang, mag-roll call, tatawagin sinong attendance. Ang attendance sila. Gusto naman ng grupo naman ni Lorenzo Tañada ay wag na magtawagan kasi malapit na maubos ang alas 12. So ngayon, pero inobject naman yan nung isang kakampi naman ni Avellino. Hindi, tawag tayo. So nasunod ang Avellino group. Tumawag ka. So tumagal. Mag-alas 12 na. Ang kasunod naman, sabi niya, hindi, kailangan natin na i-approve yung nakaraang minutes. Basahin, ay naman approve na, wala nang basa-basa. Sabi naman ng grupo ni Jose Avellino, hindi, kailangan basahin natin. So tatagal na naman. So mahigit na mag-alas 12,
At pagkatapos ng pagbasa, inaprubahan yung minutes ng nakaraan at binang ni Senate President Avellino ang gavel at umalis na. Pag-alis niya, sumunod sa kanya yung mga kasama niya. Mga liberal party sila. Ang kalaban nila, si Cuenco, puro nationalista party. 12 sila. So ngayon, dahil hindi na bumalik, gusto niya ng mga nationalista party na i-deliver ngayon ang privilege speech ni Lorenzo Tañada. So, nagdesisyon sila, nangahas na sila na maghalal ng kanilang Senate Acting President. At hinalal nga si Cuenco. At ito yung nagdulot sa awayan sa nagdesisyon noong March 1949 ang ating Supreme Court. Sabi ng Supreme Court ay 10 lang ang Supreme Court noon eh. Ayaw namin desisyonan ang kaso. Ibasura na lang natin. Kasi nagsampa ng kaso dyan si Avellino eh. Ang tanong, sino ba dapat kilalanin? Pero ang sagot ng Supreme Court, ibasura ang petition. Hayaan natin sila mamili kasi ang pagpili kung sino ang president ay nasa political question. Tanging Senado lang ang merong kapangyarihan mamili. Ganun nangyari. Kasi ang nakalagay, pag tinignan mo 1935 Constitution nakalagay, the Senate shall elect its president. Wala nang ibang nakalagay. So kung walang nakalagay, anong ibig sabihin? Sa mata ng korte, walang nakalagay kung paano. Di bala kayo, sa inyo yan. Hindi na makialam ang Supreme Court. Kaya ang nangyari, nabasura ang kaso. So, pero nagsabi ng kulatilya ang korte. Pero kung kami pa desisyonan, ang sabi ng 5 sa amin na mga justice, ganito, papayangan doon kami kikiling kay Mariano Cuenco. Kasi wala ngayong si Senator Confessor. Wala din si Senator Vicente Soto Sr. at naka-ospital. So 22 lang sila effectively. Ganun sinasabi. Tapos, ang pinag-usapan ay ito naghalal temporary acting lang. At pina-speech nila si privilege speech si Lorenzo Tañada. Pero ulitin ko lang, para yun sa panahon ng 1935 Constitution na walang nakalagay kung paano piliin ang Senate President. Fast forward tayo sa 1987 Constitution kung saan itong sariling kasalukuyang gulo ay naipapalagay. Nakalagay doon, titingnan ba natin ngayon ang batas ng Constitution patungkol sa kung sino at paano ihalal ang Senate President. Nakalagay po siya sa Article 6, Section 16, Paragraph 1, na nagsasabi ang Senate President ay ihalal ng majority ng lahat na kasapi o member ng Senado. Ilan bang member? Ayon sa Section 2 ng Article 6 ay dapat 24. At saka every 3 years, 3 ang 12 ang ihalal. Ganun sila. Ibig sabihin, 24. So sa 24, pipiliin ngayon doon magbabase sa ng majority. Majority niya, 13. So ngayon, hindi mag-a-apply ang Avellino Doctrine kasi sa panahon yun, decision sa panahon na wala pa yung kulatilya na nakalagay sa 1987 Constitution na pipiliin ng majority. Pagkatapos, paano naman ibang official? Nakalagay, bahala ang Senado. Ngayon, kung tatanungin mo kung paano malalaman ko anong gusto Senado, kukunin mo ngayon ang rules of procedure nila na inaprobahan nila. Sinabi ko na kanina, pag binuksan mo rules of procedure, ang Rule 1, nagsasabi na ang ihalal ay mga Senate President, Pro Tempore, Secretary, at saka Sergeant at Arms. Rule 2, nagsasabi kung paano nakalagay ihalal sa pamamagitan ng majority ng lahat ng kasapi. Yan. So, bawal ang 12 nila. So, ibig sabihin, paano magiging bawal? Magtataka kayo, bakit naman? 12 na sila ngayon kasi lumipat si Cheese. At 10 na lang sa kanila ni Alan Peter Cayetano. So, yan malamang ang bumabagabag sa mga ulo ng ating mga Pilipino. Ganito po yung kung bakit hindi pwede magiging president o magiging
legal ang paghalal nila sa grupo nila ni Win Gatchalian. Ganito po yan. Nakalagay sa rules of the procedure ng Senate, sa Section 10 naman, takbo ko Section 10, paano mawawala ang opisyal na halal? Paano maalis sa pwesto? Nakalagay po siya. Maalis sila sa pwesto kung may bago na nahalal. Ngayon, kung may bago na halal, ang tanong, may nahalal na ba? Na Senate President? May nahalal na ba na Senate Pro Tempore? May nahalal na ba na Senate Secretary or Senate Sergeant at Arms? Ang sagot, wala po. Bakit wala? Kasi 12 lang ang humalal sa inyo, hindi 13. Ganun lang po ang rason. So kailangan 13 muna. Kailangan nila manligaw sila sa grupo ni Alan na tatawid sa kanila para magkaroon ng 13. So nagmamayabang itong Bam Aquino. Galit na ako kay Bam Aquino. Bakit mo pa kinakampihan ang grupo ni Marcos? Puro pagnanakaw. Ikaw ay Aquino. Ikaw ay simbolo ng laban ng dilaw. Laban-laban. Oh. Kaya nga, hiniram na ni Alan Peter Cayetano ang laban-laban kasi hindi nyo ginagamit. In other words, hindi po pwede illegal sila ni Win Gatchalian. Very clear yan sa konstitusyon. Ngayon, ang sagot naman, paano naman yun? Nakakulong naman si Jinggoy. Nagtatago si Bato. Simple lang po yan. Nakalagay po sa rules sa Supreme Court, sa ating konstitusyon, paano maalis ang member ng Senado. Ito lamang po, sa pamamagitan lamang po ng expulsion. Kagaya kay Kiko Barsaga, inalis siya. I-expel siya, ang rason ay disorderly conduct. Bakit hindi nila kasuhan si Chis? Si Bato at saka si Jinggoy na disorderly conduct kung gusto na tanggalin. Hanggang ngayon hindi na kinakasuhan eh. So, dapat, para mabilang tayo sa 22, dapat tanggalin mo siya as senator, yung dalawa. Dahil nga lamang may kaso si Jinggoy, hindi mo siya, ibig sabihin, hindi niyan tinanggal as senator. Senator pa rin siya. Hindi nga lamang makaka-attend. Kaya mali po kayo, Justice Antonio Carpio, sa pagsasabi kung hindi makadalo si Jinggoy, ay hindi na sa senador. Mali. 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 Hindi ko alam bakit ganun, parang naging ulyanin ito si tagahanga ko dati nito, si Antonio Carpio. Tapos hindi rin natatanggal ang pagkasenador ni Bato nang dahil lamang sa nagtago siya. So mali pa rin kayo, Antonio Carpio. Mali kayo, Mel Santa Maria. Lahat po kayo na naggaling-galingan. Why are you calling yourselves as luminaries when in fact the arguments that you presented to the people of the Philippines are not congruous to the reasons of logic and the reasons of the Constitution? The only way na magiging 22 yan, tanggalin nyo muna sa pwesto si Bato at saka si Jinggoy. So kaya ngayon, dahil hindi nila mahawakan ang majority, ang ginagawa nila ni Win Gatchalian ay para isigaw sa buong mundo na sila ang kilalanin, lagi nilang sinisigaw na sila ang tama. Kakampi na binayaran po nila ang lahat ng luminary. Pati si Drilon, binayaran nila para kumampi sa kanilang opinion. Akalain mo pa pati si Pagari Alan Panulong, so President Imanto sa Integrated Bar of the Philippines. Sa kanyan, first, bayaw ni Congressman Zia Adjong Alonto. Magkatugo si Ran. So, ang ginawa, para mabigyan ng kulay na malakas kuno sila, ginamit ang President ng Integrated Bar of the Philippines na nagbigay ng anunsyo na tama si Win Gatchalian. With all due respect, Pagare Alan Panulong, MSU1 Sakan, MSU1 Mambu, ako,
emisiwan sa kano, sakan emisiwan. Lakon tano emisiwan. Huwag mo ipahiya ang emisiwan. Ha? Alan Panulong. Tapos, nag-anunsyo ka, ang binasihan mo yung yung Avellino versus Cuenco, mali nga eh. Nakakahiya ka sa Mindanawan. Ikaw siya, Adyong Alonto, ang dami mo ng pera na natanggap. Nabalitaan ko yun na namigay ka pa ng hanggang 30,000, namili ka ng hanggang 30,000 na buto. Doon, narinig ko sa Wao. Hindi ko alam, Wao, sakop pa ba ng ano mo? Yung mga Ilonggo ng mga Maranao doon sa Wao, Lanao del Sur. Namili ka ng boto ron. Kasama rin si Yasir Balindong Alonto. Grabe. Ipinahiya nyo, pinaka-the best Alonto that I know was Abisina Alonto. Professor ko sa Intro to Logic sa Mindanao State University. Would you believe it or not? Siya yung professor ko sa Introduction to Logic. Pareho lang naman ang kurso namin sa UP. Introduction to Logic din. I got a grade of 1.0. Bakit 1.0 ang grade ko sa Intro to Logic na binigay sa akin ni Professor Abisina Alonto? Sapagkat, pinirpik ko lahat ng exam from first day up to the last sa Introduction to Logic. Kaya yan lang ang Alonto na kilala ko na magaling. Itong dalawa ito, wala tong kwenta na to, si Panulong at saka si Kwan. Siya Adyong Alonto. So anyway, yan ang mga kasabwat nila na pati mga loadings kagaya kay Mel Santa Maria pating iba ay nagsasabi na silang tama. Mali po kayo. At least mayroong isa o dalawang din na nagsasabi na mali kayo. Sino yun? Yung professor ko sa civil law, civil procedure na si Attorney Salvador Tranquil Salvador III. Din siya po ngayon ng Manila Adventist University College of Law. Galing nun. Tapos ang isa pang din, number 10 sa bar exam, si Dean Ralph Sarmiento. Din po siya ng University of St. Lasal, Bacolod, College of Law. At ang ganda ng paliwanag niya, maintindihan ninyo. Ganon din si Atty. Tranquil. Kami mga matatalino, ganon po ang amin. Ako, Doctor of Jurisprudence. Kahit natanggalan ako ng lisensya, but you can never take away the knowledge that I got and the title that I have as a Doctor of Jurisprudence. So, yan po, ang ginawa nila ngayon ay, na lang, optik, sigaw-sigaw. Alam mo, pag ikaw talagang lehitimo, hindi mo na kailangan isigaw sa buong mundo na ikaw ay lehitimo. The problem with you is, ikumpara natin. Kung mag-live si Alan Peter Cayetano, ikumpara mo, ang kanyang viewers, 100,000 mahigit. Kung mag-live naman sila investigation nila ni Erwin Tulfo, maximum 7,000 lang. Ibig sabihin po, mas maraming tao ang naniniwala na si Cayetano ang dapat na presidente. Ganun po yun. So ngayon, ito, patingnan natin ang iba pa. Ang style nila, barumbadong style ni Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo. Si Erwin Tulfo, nakakampi ni Win Gatchalian, ay, arestuin ko kayo, kikwilyuhan ko kayo. Ganun. Ang sagot lamang ni Alan Peter Cayetano, napakatalino. Malumanay lang. Hindi po kami, dediretso lang kami. Pupunta kami doon. Di, kumitmitin nila kami. Nasa kanila yan, kumitmitin nila kami. Yun, nag-hearing sila ni Marcoleta, hindi naman niya nabitbit. Bagkus, ang kabaliktaran nangyari, humingi siya ng tawad. Pero nung pag-hearing naman nila, sa kailang hearing naman noong June 8, walang pumunta na Marines. Bakit? Hinihingi ng Marines, mag-inhibit ka, umalis ka muna dyan, Erwin Tulfo. Kailangan iba ang magpipreside sa hearing. Hindi ikaw kasi inaakusahan ka namin.
So, ganun nangyari. So, nangyari, napilitan si Erwin Tulfo na putulin ang hearing niya kasi walang dumarating. Sino lang dumating? Yung tuta niya na si Melvin Matibag. Yung officer ng ombudsman na si Attorney Bato. At isa pang yung Prosecutor General ng Department of Justice na si Richard Padulyon. Pero wala silang ginawa kundi nag-report lang kung ano nangyari sa investigasyon nila. In other words, zero ang production nila. Tapos ito naman si Rapi Tulfo nagpakawala, nagmamaliit. Nilabas niya ang sarili niya na isang walang kwentang tao. Bakit ka pa magagalit? Kung tama kayo, bakit kayo magagalit? Biro mo tinawag niya ang mga Marines na kargador at minamaliit yung kargador. Bilang kargador, napakaliit ninyo mga tao kaya lahat ng kargador. Galit na kay sa mga Tulfo. Ang isa niyang tinira na kargador, ang tatay ko naging kargador din dati. Bisa pang ganun kababa ang tingin niya sa mga kargador. O mga kargador diyan sa mga puerto natin. Hanggang diyan, marami diyan sa Batangas na mga kargador. Sa Matnog, maraming kargador. Sa mga pier diyan. Sa Allen, Samar, maraming kargador, mga waray-waray. Doon sa Liluan, kargador diyan, papunta sa Surigao, kargador. Lahat ng pier sa Zamboanga. At todos Zamboangueños, cargadores. Buenas noches. Pati mga kapatid ko sa barn. So mga Mranaw, mga Pakat. Magandang mapya magabi ha. Shout out kay Bapa Ingkong Binago. Diyan sa Kiamba. Sa Nalus. Lagi siya nakikinig sa akin. So, langon na mga Mranaw, Pakat, dyan sa Sarangani, sa Palimbang, sa Libak, mga Pakat dyan sa Lutayan. Basta lang, Allahu Akbar, pray kay Allah. Lagi-lagi, sumandal lang kay Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyo langon. Okay, sa mga Marayaw doon, sa mga Tausog, sa Hulo, Basilan, Tawi-Tawi. Sa Lamitan. Sa kay Mayor yung pinatay ni yung asawa niya, pinatay ng client ko na si Dr. Yumol, Chow Yumol. Si Purigay, Roderick, galingan mo naman ngayon ang pagiging mayor mo. Pinatay na nga ang asawa mo eh. At mind you, inaakusahan ka, pati asawa mo, na drug lord dyan sa Basilan. Ayusin mo, ilinisin mo pangalan mo. So, ang mayor din dyan sa city ng Isabela, sa Basilan, ay asawa ni isang Tausog. So, nakikita mo, magaling ang pagpatakbo ng Isabela. Okay, so ngayon, sinasabi ko lang yan, sapagkat kailangan natin maniwala kung ano ba talaga ang dapat. Huwag kayong magpapaniwala sa mga optics nila. Na si Alan, nagpadala, simple lang si Alan, nagpadala siya ng notice sa lahat ng empleyado. Ngayon mga empleyado, lahat kayo ng empleyado sa Senado, ito po ang aking masasabi sa inyo. Ano sabi niya? All Senate employees, sabi ni Alan Peter Cayetano, Office of the Senate President. Ang petsa ay June 9. In view of the upcoming Independence Day on Friday, June 12, 2026, please be reminded that in accordance with Section 8 of the 2024 Collective Negotiation Agreement between the Senate and the Sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon, the Senate shall automatically implement the 8 a.m. to 5 p.m. working hours should a holiday fall on a Friday. Thus, the official working hours of the Senate from Monday, June 8, 2026 to Thursday, June 11, 2026 is from 8 a.m. to 5 p.m.
All employees are expected to observe the prescribed working hours. Yan ang sinabi niya. Nakita nyo? Ngayon, bakit ko pinapa show? Kasi ito naman, si Win, tingnan mo na, bago ko muna i-show yan, ipakita ko muna yung assertion ni Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President at wala nang iba. Ito po. Yan, si Alan Peter Cayetano. Yan. Yan, pinakamagaling na Senate President na nakita ko, matapang, matalino. Pero ang ginagamit niya malumanay. Kahit anong akusasyon palaban sa kayo, ang akusasyon siya Kawatano, may kaldero. Pero saan kayo pipili? Kawatano. Senado ni Kawatano o Senado ng mga Kawatan? Yan, mamili lang kayo sa dalawa. Suppose, ito naman, may pinalabas din na utos si Win Gatchalian. Sino kaya ang pipiliin? Sino kaya sino kaya ang susundin ng mga empleyado? Ngayon, kayo mga empleyado, ang akin lang po masabi sa inyo ay simple lang po. Simple lang masasabi ko sa inyo. Sino ba ang pwedeng pumirma para ilabas ang sweldo ninyo? Mga empleyado sa Senado. Walang iba kundi ang Senate President. Hindi pwede pumirma para ma-release ang inyong sweldo kung si Sherwin Gatchalian ang pipirma. Yan lang ang warning ko sa inyo. Ang oras at kakasuhan kayo, magiging awol kayo, kakasuhan kayo ni Alan Peter Cayetano, saan kayo pupulutin? Pag tinanggal kayo. Tanging si Cayetano lamang ang igagalang ng batas. Kasi siya ay hinalal at hanggang ngayon ay hindi pa nakuha ang pwesto sa kanya. Tanging buto ng 13 lamang ang pwedeng kumuha ng pwesto kay Alan at sa kanyang kapatid at ng Blue Ribbon Committee. Hanggang ngayon, ang tanong, the only solution there is, ayaw naman ni Alan pumunta sa Supreme Court na magreklamo. So ayaw naman ni Win Gatchalian pumunta sa Supreme Court. Very obvious ba? Ano bang rason? Bakit ayaw? Ang rason po, ipakita ko ang ginagawa na lang nila ni Win Gatchalian ay sa pagpapanik nila, i-assert na lang i-assert. O hanggang assertion lang kayo. O ginawa na nila, sa website ng Senate, tinanggal nila ang Senate President sa pangalan ni Alan Peter Cayetano. Ganun po ang ginagawa nila. Which is, girian talaga. Ibig sabihin, sign lang yon. Dapat hindi tinanggal ni Win Gatchalian yan kung hindi siya natataranta. Natataranta siya eh. Ano pa? Ito ngayon ang bida. Ito sila ang dahilan kung bakit na gano'n natataranta sila ni Alan, sila ni Win Gatchalian. Tandaan ninyo, wala akong nakita na indikasyon o ng ebidensya na sasabihin natin na nagsisinungaling itong mga Marines nito. Ang nagsasabi lang na nagsisinungaling sila ay yung kakampi lang nila. Pero mga patas na tao, paano mo papatunayan, paano mo titingnan yan ang katotohanan? Alam nila, may mga litrato sila, mga bag, mga delivery. Alam nila mga detalye. Pati yung pagbubugaw sa mga babae ni Erwin Tulfo, alam nila. Wala akong nakitang indikasyon na sila ay nagsasabi ng kasinungalingan. At saka, inamin naman ni Saldico na sila ay mga tao niya. Pati si Gutesa. So ngayon, ito lamang po, bakit kayo natataranta? Ang sinasabi lamang po ng mga 18 Marines ay sila ang naghatid.
Wala naman silang sinabi na nakita nilang maleta ay pera ang laman. Sinabi nila na nakabase po kami kasi pinakita din minsan sa amin na pera ang binibilang. Sila ni Kwan, yung tauhan ni Saldico o as administrative assistants niya na sina Jan Paulo Estrada at saka si Mark Texay at saka yung isa yung Ryan Lazaga. So iyan po mga tauhan ni Saldico. Hindi naman nila sinabi na nakita nilang pera. Ang basehan nga lang nila ay nakalagay po kasi sa post-it na sticker. At nag-drive sila at naghatid. Kaya hindi mo sila masasabi na sinungaling at walang maisabing pera. Mahal kong asawa na taga-Bohol. So, ngayon, bakit yung akusahan itong mga ito na nagsisinungaling? Iyan, kinikwento labang nila, maleta lang, hindi naman sila nagkwento ng pera. Eh bakit kayo natataranta, maleta pa lang kinikwento? Wala pa yung pera. Kasi sa aspeto ng pera, ang magkukumpleto ng ebidensya dyan, ang mga tauhan ni Saldico na si Jan Paul Estrada at saka si Mark Texay at saka yung Ryan Lazaga na isa. Oh, kilala mo ba Erwin Tolpo si ano? Yung kinasuhan mo na si Gumban, si Waopan, at saka si Bulutante? Kinasuhan mo sa Pasay City. Kinuwento ko dito na hindi ka mananalo. So, yan po ang titingnan natin talagang ipapadlak ba nila ngayong 11? Abangan natin kung anong gagawin nila. Ipapadlak daw nila ang Senado para hindi matuloy ang trial. Nevertheless, pwede naman lagawin sa restaurant eh. Kung gusto nila eh. Kaya lang, wala kang komunikasyon. Wala kang microphone. Ang microphone, nandun kasi sa ano eh. Ang setup, nandun sa plenaryo ng Senado. Nevertheless, they cannot stop. They cannot stop Alan Peter Cayetano and Marcoleta from getting inside. They cannot stop Robin Padilla, saka Loren Ligarda, at saka si mga Villar na pumasok doon. Kasi mga senador sila, opisina nila yun. So how else can you stop? The only way for you, Win Gatchalian, is makipagkaibigan lang kayo sa never it will happen that you will get 13 votes. Bakit po? Ang pag-asa nila na makakuha ng pang 13 ay si Joel Villanueva. Nag-anunsyo na kahapon si Joel Villanueva, I will stick with the group of Cayetano. At matapang na si Joel sa pagsasabi na kanyang lalabanan ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Ganon ang sinasabi. So sino pang ibang posible? Nagbabanggit si Bam Aquino na si Loren Ligarda. How else can you get Loren Ligarda? Nagagalit siya. Nag-harbor pa rin ng galit doon kay Kiko Pangilinan. Nung mananalo na sana sila ni Fernando Poe Jr. bilang President at Vice President noon. Lagi lang Mr. Noted, kaya noted lang ito si Kiko Pangilinan. Sino pang ibang posible? Posible ba si Mark Villar at saka si Camille Villar? Hindi po gagawin ni Mark Villar yan at saka ni Camille Villar. Ang rason kung bakit hindi pupunta sa inyo si Mark Villar at saka si Loren ay ganito. Sila po ay tatakbo pa na senador ngayong 2028. Bakit? Pang second term. So bakit? Kasi po, alam nila kailangan nila ang boto ng Mindanao at Visayas. Sa huling survey ng Magdalo mismo nagsurvey mga grupo ni Trillanes. Ang boto na makukuha ni Loren Ligarda sa Metro Manila ay 54% kung tatakbo siyang presidente. Ang boto na makukuha ni
Hindi pala si Sara Duterte. Ang boto makukuha ni Sara Duterte sa Mindanao ay 97%. Ang boto na makukuha ni Sara sa lahat sa Luzon maliban sa Metro Manila ay 51%. Diyan yung nakikita pati mga Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Igorot, pati mga Bicolano, Tagalog ay all for Sara. Ano yan Survey ng Magdalo yun. So kung ganun, wala na kayo patutunguhan, sigurado na winner. Kaya ang gusto nyo gagawin, maliban sa flood control na investigation, gusto nyo tanggalin si Sara. Kasi bakit? Nakakonek ito sa flood control. Ipapakulong kayo talaga ni Sara, lahat kayo na nagnakaw sa flood control. At walang ibang makakagawa dyan. Tapos, ginalaw nyo pa si Marcoleta. Nagagalit tuloy ang Iglesia ng Buto. Sigurado kayo hindi nyo makukuha ang iglesia. Ganun lang po kasimple. Siyempre, kaming mga DDS, ibubuto namin si Marcoleta. Kahit na iglesia siya. Kasi ang laki ng tulong ng iglesia para kay Sara Duterte. At nais kong sasabihin sa inyo kung bakit ako ay all out kay Sara. Nagagalit ako. Dati anti-Duterte ako. Nagagalit ako nung hinuli niyo si Digong Duterte na wala man lang warrant of arrest. Parang pinutbol niyo, sinipa sa puwit at ipinasa doon sa Denheg. Hindi niyo na ginalang ang batas natin na walang sinumang tao ang pwedeng arestuhin kung walang warrant of arrest na pinalabas ng ating judge. At bakit binigyan ka na bungbong ng pagkataon ng International Criminal Court na nagsampa kayo noong July na kayo na lang ang magkakaso. At nang binigay nyo sa ICC ay hanggang 65 lamang na investigasyon na nagawa ninyo. Bakit? Bakit hindi mo kaya? Sana dito mo na pinakasuhan si Digong sa Pilipinas. Total, hawak mo naman ang bit. Ikaw, Presidente. O hawak ko ang bit sa bawat galaw. Si Tolpo naman, hawak niya ang legs. Hawak ang kabit. Pati ang legs, hawak ni Erwin Tolpo at Rapi Tolfo. Ay, putsa. Isambong ko kayo kay Eloy Bogris. Yan po, ladies and gentlemen, yan po ang totoo. Salamat gid, maayong aga sa akong tiyo nga pinalangga si Emmanuel Manny Kausing sa Digos, Davao del Sur. Gatanaw ang akong tiyo. Ang sabi niya, very good kagid. So, yan po ang sitwasyon. Kaya, ladies and gentlemen, I am asking you to side with the Lord. Lahat ng mga Muslims, Allahu Akbar. Lahat kayo ay magdasal kay Allah kung paano ito sitwasyon natin. Lahat ng mga Kristiyano, to God be the glory. Lahat sa Diyos ito. Ito ang ating ipaglalaban. Kasi walang ibang makapagpaganda, makapagsalba ng ating bansa, kundi tayo lamang. Gagawin natin ito sa pamamagitan ng ating totoong buto pagdating ng 2028. Ganun po ang ating gagawin. Kaya lahat ng mga Catalonia, mga Kausing, ay aking hinihimok. Let us go fight to the hilt and let us proclaim that God is with us. Ito'y laban ng ating bayan. Ito, sasabihin niya, marami nagdududa. Mga corrupt naman niya si Sara. May 125 million. Corrupt naman niya si Duterte, may family. Ito po yun ang sagot ko sa inyo. Hanggang ngayon po, wala pa ebidensya na ipapakita
na nagnakaw si Sara at wala lang ebidensya na ipakita na nagnanakaw sa Parmali. Okay, ito ikaklaro ko. Ano bang pinakita ninyong ebidensya na nagnakaw si Sara? Number 1, Mary Grace Piatos. Gusto niya ipapakita na gusto niya sasabihin na nagkaroon po ng confidential fund si Sara Duterte at ito'y binulsa niya. Ano ang ebidensya pinakita niyo para binulsa niya? Yung mga resibo, si Sara Duterte, ang ginawa niya, pagkatapos niya matanggap ang pera, ay nagbigay siya ng resibo. Mga fake ang pangalan ng resibo ng tao, pangalan ng tao sa mga resibo. Mga fake yan. Mga Merigismetos, fake yan. At bakit fake? Ang pera po ay ang tawag confidential fund. Saan ka makakita ng confidential fund na ibubulgar mo ang totoong pangalan na nakatanggap ng pera? Hindi po pwede yan. Marami pong mga NPA ang humingi ng pera kay Sara para kapalit ng pagbulgar nila kung sino-sino ang mga NPA na nagre-recruit ng ating junior high school at saka senior high school na mga students. Hindi ba, napansin mo, ilang NPA ba, bata-bata pa, galing pa UP, mga junior high school, senior high school dati yun. Ilang mga tagay, mga babae pa naman, magaganda. Pati pinakahuli si Alaysa. Katabi-tabi ni Terry Ridon. NPA din na si Ridon. Yan po, dyan po napunta yung pera. Ngayon, hindi ginalang ng kuwa ang mga pangalan ng iba. So, ang kuwa, ang rason naman, ang istorya naman yan, ang issue naman yan ay magkikita-kita pa sila kasi inaapila pa ni Sara ang hindi pagkikilala ng Commission on Audit sa kanyang mga resibo. Binigay niya resibo, ibig sabihin, nagpapakita si Sara na wala siyang kinuhang pera. Nasa resibo. O ngayon, ano ang panlaban nila? Kasi sa 125 million ay naglabas ng utos ang kuwa na hindi nila tatanggapin ang 73 million. So what? Kung hindi nyo kilalanin, sino ang magbabayad niyan? E di ang buong opisina ng Vice President, hindi lang si Sara. Lahat. Kasama ng mga empleyado na maliliit. Kasi yan ang ginastos ng opisina nila. Ngayon, may sa pangalawang confidential fund na binigay noong 2023 ay 500 million at saka 112 million nasa DepEd. So ngayon, ang 375 million, kasi 375 million na mga ginasta ni Sara. Hindi niya inubos ang 500 million. Hindi naman tinanggap ng kuwa ang mga resibo niya. So ano nangyari? Di may problema si Sara. Paano matatanggap na kilalanin ng kuwa ang kanyang mga resibo? At least siya nagbigay ng resibo. Ganun lang ko kasimple. Walang ebidensya na ninakaw niya. Ang magbabayad, ang magbabalik ng pera na 375 million ay buong opisina. Hindi lang siya, kasama niya pati mga staff niya. Ganun po yan kasimple. In other words, wala pa tayong ebidensya na nakikita na nagnakaw si Sara. Panay kwento. Wala na bang kwenta? Dapat sana, nagbigay kayo ng ebidensya na magpapatunay na hinatid mismo sa bangko o sa bahay ni Sara ang pera. Ang ginamit nila na isa pang ebidensya, si Madriaga. Mismo si Madriaga, kung paniwalaan mo siya, kanino niya binigay pera? Wala siyang binigay kahit piso kay Sara. Kanino binigay? Doon sa mayor kuno ng Laguna. Na pagdating, hindi ba niya binanggit kung sino mayor ng Laguna? At binigay lamang daw niya sa tauhan ng mayor ng Laguna. Ano ka klase? 33 million? Kung totoo yan, ibibigay mo lang ganun? Walang pangalan? May problema
sa kredibilidad si Madriaga. Unang-una, hindi ka panipaniwala ang kwento. Sino bang tao ang mag-uutos sa kanya? Hindi nga kita kilala eh. Pinatawag ka, sabi mo sa kwento mo, pinatawag ka ni Dennis Nolasco, Colonel Dennis Nolasco. Pagdating mo doon sa Department of Education, ay pinakilala ka kay Lieutenant Colonel Raymond Dante La Chica na siya namang intelligence officer ng isa pang ng Office of the Department of Education, Office of the Vice President. First time nyo nagkakilala ni Raymond Dante La Chica. Ipinagkatiwala kay Raymond Dante La Chica ang 125 million. Nasa tingin mo ba? Sino ba dito maniniwala? Magtitiwala si Raymond Dante La Chica sa iyo ng 4 na duffel bag? Tapos ihatid mo sa mayor na hindi mo kilala, hindi mo sinasabi? Ihatid mo yung 33 million sa kay Ryan kilala sa ombudsman? At iiwan mo lang sa parkingan? Totoo ba mangyari yan? At ihatid mo yung isa pang 33 million doon kay Santiago Cuno sa bahay niya doon sa Jordan Plains Subdivision sa Quezon City sa Novaliches. At ihatid mo yung isa pa na isang duffel bag doon kay Attorney Raymond Bunsayak. At sabi mo, sa pintuan lang, nagkakaway-kawayan lang kayo. Sino bang pag hinatid mo sa akin ang pera niyan? Bakit kakaway kita? Putang ina mo, dalhin mo rito yung pera, baka mawala yan. Pero paano maniniwala na totoo yan? So ngayon, andyan pa yung report ng COA na 73 million lamang ang hindi may paliwanag. So sino ngayon ang paniwalaan ng impeachment court? Yung COA na 73 million lang nawala? O di kaya si Madriaga na buong pera na wala? Kaya nakita nyo na yung akusasyon, unbelievable. Ano pang iba yung nananakot na papatay? Remember, yan po ay sinabi na may condition na mangyayari lamang kung siya'y patayin. At kung namatay na si Sarah at nangyari pinatay si BBM, pinatay si Lisa, pinatay si Tambi, sinong ikukulong mo? Yung namatay? Wala pong kaso na ganoon sa Revised Penal Code. Paikutin mo man ng, pabaliktarin mo man ng patiwarek ang libro ng Revised Penal Code. Wala po niyan. Ang tanging conditional threat na kinikilala sa Revised Penal Code ay yung threat na aktibo. Ibig sabihin, ang takot ay andyan. Hindi maalis. Kagaya nito bigyan mo ko ng pera. Kung hindi mo ko bigyan ng pera, papatayin kita. Aktibo ang threat kung hindi ka magbibigyan ng pera. Pero ito, punyeta ka. Papatayin kita pag ipapatay mo ako. May inutusan ako pumatay sa iyo. Hindi threat yun. Warning yun. That is considered as a justifying circumstance of self-defense. Ang self-defense niya, commensurate naman sa threat. Self-defense yun, natural right ng kahit sinong tao. O ano pang ibang akusasyon kay Sarah? Salin, na nagkamal doon ng salapi na hindi mapapaliwanag. Ben Reclamador, matanong kita. Paano sila paniniwalaan ng impeachment court na totoo sinasabi nila na mayroong itinabi si Sarah na mga pera na hindi may papaliwanag? Kung hanggang ngayon hindi nga nila masabi kung magkano ba talaga? Pag hindi mo alam kung magkano, ibig sabihin, hindi totoo. The only way for you to prove that one person hid that amount of money is for you to determine how much was hidden. Pag hindi mo na ma-prove ang how much, wala kang ebidensya. Magiging zero lang yan. In the same manner that you are treating the problem with salin na hindi papakita. Ngayon, kung may pera ka na sinasabi mo na hindi nilagay sa salin, your first problem is how much? If you cannot know how much, then there is no case. Ganun lamang po yan. May mas magaling pa bang abogado dito sa akin sa trial lawyer, paging trial lawyer?
hamunin ko lahat ng yan, hindi mananalo sa akin yan. Kung may authority lang ako to practice, they will never win. Trial lawyer po ako. Iba po yung trial lawyer. The best lawyers in the world are trial lawyers. Hindi yung abogado de la mesa, abogado de memoria, kagaya ni Luis de la Mesa lang. Wala po kayong alam kung ano. Si Ridon, abogado de la Mesa ka lang. How else can you compete against me? Ano pang ibang kaso nila? Wala na. Ngayon, pag-usapan natin ang Parmali kay Digong. Isa lang ang tanong ko. Kung totoo na si Digong nagnakaw sa Parmali, although hindi rin ako maniwala na walang nanakaw doon, tanong ko lang. Magkano ang injection sa bakuna? Lahat tayo 3 injection. Tag-1,000 na lang ang 3 injection. Ilan ang na-injectionan? 60 million. Kung 60 million na nagpaturukan ng injection, i-multiply mo sa 1,000, that is 60 billion. Tapos ang inakusan nyo kay Digong ay tinakaw ay 14 billion sa Parmali. How else can we prove that? Ang hirap patunayan. Ako, nagagalit tong kay Digong dahil maraming namatay. But then, until now, wala po tayong ebidensya na may papakita. Kahit isa na nagsasabi ay si mismo si Digong ang bumaril. Wala. Kung ako tanungin mo, o galing Bisaya lang ang nangyari. Mga Bisaya kasi mga mayayabang. Nga putang ina, mas magaling pa ko sa iyo, maraming pinatay ko. Ganun lang po magkwento Bisaya. Ibig sabihin, lahat po ng kwento nito sa speech niya ay para yabang. Pagyabang po, hindi yan katotohanan. At kung ako ang abogado ni Digong sa International Criminal Court, all I just do is to present all speeches of Digong at gagamitin kong ebidensya pabor sa kanya. At lahat ng mga pagmamayabang niya, ipakita kong ebidensya, walang laman po yan, puro lang yan yabang. Di ba? Noong nakarang hearing, pinoint out, kinul out ni Joanna Corder, ang presiding judge ng trial court ng ICC. Ang tanong niya, bakit 197 na speeches na video ang inyong ebidensya? Ano ito? They all just mean the same thing. Napuna sila. Pinula pa sila. O bakit hindi pa matapos investigasyon? Bakit marami pa kayong ibang sinasabi rito? Pinula sila ni Joanna Corner. Ladies and gentlemen, we are talking here the real truth. Let's get real. Kung ano ba talaga totoo. Ang totoo dito, nagnakaw si Bongbong. Yan lang po ang ugat nito kung bakit nagkaroon ng impeachment. At manigas kayo. Hindi kayo mananalo kay Sara sa impeachment. Mananalo siya sa butuhan ng mga senador. Kaya nga ang effort nila, tatanggalin na si Jinggoy, tanggalin si Cheese, pero nakuha na si Cheese, hindi na tatanggalin. Tatanggalin si Joel Villanueva, 2 na, tanggalin si Bato, tanggalin si Marcoleta, may balak pa sa tanggalin si Robin, tanggalin si Amy. Ano pa ibang mga kaso kinakarga nila? Tanggalin ang 2 bilyar, so 8 na yan. So kung matanggal ang 8, matitira ay 16. So doon daw nila ibabase ang 2/3 vote. 2/3 of 16. So 16 divided by 3, alanganin. 3 5, may sobra isa. So, 2 5, 10 plus 1, 11. Kailangan lang 11 votes lang para i-convict si Sara. That will not happen. The kind of thinking that you have had in your heads, nagpapakita po kayo ng kabangmangan, pero kurakot. Ganun po ang inyong mga kala, mga kano. So hanggang doon lang muna tayo at maraming salamat. Yung iba, balik kayo kagad. Ang kasunod kong
i-live ay yung bagong salita ni Saldico. Maraming salamat po. Hindi ko na kayo matawag. Napakarami niyo po. Ben Lecmador, ikaw lagi